Magandang araw! O how are you class? Kamusta kayo? Sa init ba naman ng panahon ngayon, huwag niyong kakalimutang uminom ng maraming tubig. O ba't ang tahimik ninyo class? What's on your mind? Naalala niyo ba kung ano ang ating itinalakay nung nakaraang tagpo? Kung gayon, ay paki-comment sa comment box kung anong paksa iyon dahil magsisilbi itong attendance ninyo sa araw na ito. Maliwanag lang ba? Okay, so bago natin simulan ang ating panibagong paksa ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng munting palaro at ito ay tinatawag na Fix Me. Napakadali lamang nito class dahil buuin nyo lamang ang mga salita gamit ang mga clue sa ibaba. Bibigyan lamang ng 5 segundo, maliwanag lang ba? Mahabang kathang pampanitika na tumatalakay sa iba't ibang tauhan, pangyayari, lugar na pawang kathang isip lamang. Ano ito? Tama, ito ay nobela. Kasunod, ito ay mga bagay, ideya o estilo na umiiral sa kasalukuyang panahon. Ano naman ito class? Magaling, ito ay kontemporaryo. Kasunod, ito naman ay isa sa mga akda ni Luwalhati Bautista. Pamilyar pa ba kayo dito class? Mahusay, ito nga ay gapo. Sa ating ginawang munting palaro class, ano kaya ang ating bagong paksa ngayong araw? Ito ay ang pag-unlad ng nobela sa panahon ng kontemporaryo. Ngunit bago muna iyan ay narito ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, 80% ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga mahalagang detalye sa pag-unlad ng nobela sa panahon ng kontemporaryo, nakapaglalahad ng sariling opinyon tungkol sa suliraning panlipunan sa nobela at nakapagsusulat ng isang tula mula sa buod ng nobelang gapo. Sa kontemporaryong panahon, mas naging malaya na ang mga manunulat sa pagpapahayag, lalo na sa nobela kung saan malayang naipapakita ang mga isyong panlipunan gaya ng diskriminasyon, kahirapan at katiwalian. Isa sa mga halimbawa dito class ay ang Akdang Gapo ni Luwalhati Bautista. Dito makikita kung paano naapektuhan ang mga Pilipino sa neokolonyalismo. Ibig sabihin sa pagtalakay natin sa nobela, mas mauunawaan natin kung gaano kahalaga ang nobela bilang salamin ng lipunan sa panahong ito. Ang tanong, paano naiiba ang mga nobela sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan at sa pag-unlad ng nobela sa kontemporaryong panahon? Ang nobela sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan ay kadalasang nakatuon sa mga tema ng nasyonalismo, paghihimagsik at mga isyong panlipunan, habang ang mga kontemporaryong nobela ay malawak ang saklaw, tumatalakay sa iba't ibang tema tulad ng identidad, teknolohiya at globalisasyon. So, ang panahon ng kontemporaryo sa panitikan ng Pilipinas ay nagsimula pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So, ang panahong ito ay nagpapakita ng mga pagbabago sa sosyal-politikal na kalagayan ng bansa at ang pag-unlad ng mga tema at estilo ng pagsulat. Ang nobela din sa panahon ng kontemporaryo ay patuloy na umuunlad at nagbabago na sumasalamin sa mga kasalukuyang isyu at karanasan ng lipunan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng nobela sa panahon ng kontemporaryo. Ang Gapo ni Luwalhati Bautista, dekada 70 ni Luwalhati Bautista, mga kagila-gilalas na pakikipagsapalaran ni Juan Pusong ni Edgardo Reyes. Alamin natin kung ano ang nakapaloob sa mga akda na ito. Maaari kayong mag-take notes class dahil darating o lalabas ito sa magiging exam natin sa darating na araw. So, ang Gapo, ito ay isang nobela na nagpapakita ng mga pakikibaka ng mga taong naninirahan sa mga squatter area sa Maynila. Dekada 70, ito ay ang nobelang naglalarawan ng buhay ng mga Pilipino sa panahon ng martial law.
Kabilang naman rito ang mga kagila-gilalas na pakikipagsapalaran ni Juan Pusong na akda ni Edgardo Reyes. Atin namang kilalanin ang isa sa mga pinakataniyag na Filipinong nobelista dito sa Pilipinas, walang iba kundi si Luwalhati Bautista. Ilan sa kanyang mga akda ay ang dekada 70, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa at Gapo. Ipinanganak siya sa Tondo, Manila noong ika-2 ng Disyembre, 1945. Nakapagtapos siya ng elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School taong 1958 at sekundarya sa Torres High School noong 1962. Natanggap niya ang Palangka Awards taong 1980, 1983 hanggang 1984 sa nobelang Gapo, Dekada 70 at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Siya rin ang pinakamahalagang nobelista dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga taniyag na nobelista. So naintindihan lang ba, class? Naunawaan lang ba ang ating paksa ngayong araw? Mayroon bang mga katanungan? Kung wala na, ay ako ang magtatanong. Sa iyong palagay, class, paano na ipapakita ng nobela ang mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng mga tao sa kontemporaryong panahon? So, upang masagutan ninyo itong tanong ay isagutan na lamang ito sa comment box upang malaman ko rin kung ano ang inyong opinion batay sa tanong na ito. Dahil ang inyong mga sagot ay may kalakip na puntos sa kung sino mang mga mag-aaral ang magbabahagi ng kanilang sagot sa comment box. Okay, so masasabi nating ang nobela ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pag-unawa ng mga hamon at oportunidad sa kontemporaryong panahon. Agree ba kayo, class? Dahil sa pamamagitan ng mga pangyayari sa nobela, na ipapakita ng nobela ang mga isyong panlipunan gaya ng kahirapan, korupsyon, krisis sa identidad at pakikibaka para sa karapatang pantao. Talagang sumasalamin, class, sa tunay na buhay ng maraming Pilipino ngayon ang mga isyong o mga kontemporaryong nobela. Bukod dito, class, inilalarawan din ng nobela ang mga oportunidad sa gitna ng mga pagsubok. So gaya ng pagbabago, pagkilos ng mga kabataan at iba pang sektor para sa ikabubuti ng lipunan. So ang mga temang ito ay nagbibigay ng kamalayan, empatiya upang tayo'y magsuri sa mga isyong panlipunan. So, dumako na tayo sa inyong gawain. Gumawa ng tula patungkol sa akdang Gapo ni Luwalhati Bautista na may 4 na saknong at bawat saknong ay may tig-4 na taludtod. So, isulat ito sa isang buong papel. So, bibigyan ko kayo ng oras, class, para magsaliksik muna at intindihin ang buod ng akdang Gapo ni Luwalhati Bautista upang kayo ay makagawa na ng inyong tula. So, narito ang magiging criteria. Pagkamalikhain 20%, istruktura at tema 30%, nilalaman 30% na may kabuuang 80%. At narito ang inyong takdang aralin, class. Tandaan lamang ang nobela na ito and para sa naisin ang pag-unawa sa mga akda o obserbahan ang mga kontemporaryong isyong nakapaloob sa akda. B. Bigyang pansin ang tema at damdamin. E. Epektibong gamitin ang imahinasyon. L. Linangin ang pagkamalikhain. At A. Para sa aralin ang kabuluhan ng nobela. So para sa karagdagang anunsyo, ang inyong gawain ay ipapasa sa susunod na tagpo natin, which is face to face, at ikokolekta lamang ito ni Mayor.
Okay, class, naintindihan lang ba? So, naway may natutunan kayo sa ating klase ngayong araw. Maraming salamat class sa inyong pakikinig at kooperasyon. So hanggang sa muli, paalam.